After 6 or 7 years na nakulong si Senador Laila de Lima, ay binigyan rin po siya ng pagkakataon ng korte na makalaya pansamantala. Kaya tuwan-tuwa talaga yung ale sa kanyang nakuhang kalayaan. Kasi lahat ng nakukulong gusto makalaya, di ba? Pero dahil yung kanyang kaso ay non-bailable offense, kaya mula nang makulong siya noong 2017, ay ngayon lang siya nakalaya. Parang 6 months and 8 months, o 6 years and 8 months mahigit na nakulong siya. Well, pakinggan natin yung ilan sa mga pahayag niya. Actually, kaya ko rin po pinilit na makapag-live tayo, makapag-vlog tayo ngayon. Kahit na hindi ho talaga maganda yung pakaramdam ko, dahil nga ho dito sa nangyaring ito. Ito po isang controversial na kaso. Hindi ho pangkaraniwang kaso ito dahil isinasangkot sa illegal drugs si Senador de Lima. Na kanyang mga gunita, Senador-elect ito ng 2016 sa under Duterte administration. Pero nung siya maging senador ay sinilit nga yung mga kaso at kinasuhan siya. Kaya nakulong siya noong 2017. Pakinggan niyo ito ang ilan ho sa mga naging pahayag niya at sa kanyang initial na panalong ito. After 6 years, 8 months, 21 days. And this is my 2,454th day. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. But with your permission, I think some of you would want to ask questions later. But with your permission, meron po akong babasahin munang statement. Can I do that? Though it took too long, I never lost faith that my inevitable freedom will come. Alam niyong lahat kung gaano tayo katagal naghintay ng nagtiis, na may pananalig na ang katotohanan at totoong hustisya ay magtatagumpay. But the counting of the years, the months, days, hours, minutes, seconds, the milestones in my own life, in my family's life, and in our nation's history that I have missed by being unjustly detained cannot be counted. None of those can fully express how much and how long I have longed to be able to say the words, finally, the truth has set me free. Yes, it's always the truth. It's always for the truth. And that's why I'm now set free. Wala sigurong sapat na mga salita ang lubos na makakapaglarawan sa damdamin ng isang inosenteng inapi sa kabila ng pighati at paghihirap na dulot ng pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban ay patuloy na nananalig, nananampalataya at umaasa na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Every moment was a test, and every single second was a fight to rise above the sorrow, the fears, the uncertainties of the future, and even, to be honest, the temptation to be overcome by hate and vindictive thoughts. There was always that temptation. Lahat po yun nilabanan ko. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagdurusa ng taong bayan. I will never be one of them. Every second, every minute, every hour, every day, every month, and every year of the last 2,454 days was a struggle. But the one thing I can honestly say is that I never allowed myself
to even entertain any regret. No regrets. Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. But for the things that were, what I did, how I reacted, and my reasons for fighting for those who were victimized and cannot speak for themselves, I have no regret. As I appear before you today, 6 years, 8 months, 21 days after I peaceably surrendered myself to the authorities, it is one of my greatest achievements in my career and in my life to say that not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. These are not just words to me. These have been my lifeline. These have been my life before, during, and after my unjust detention started. Kayo po ang aking pinaglaban. Kaya maraming salamat dahil ako rin ay inyong ipinaglaban. Maraming salamat po sa mga panalangin niyo at sa walang kapagurang pananalig niyo sa katotohanan. Diyos mabalos, mabuhay ang sambayan ng Pilipino at ang Pilipinas. Thank you, Sen. Risa. Sinamahan po kasi ni sinamahan po yan ni Senador Risa Hontiveros after Makalaya para dun sa isang press conference para nga sa opisyal na kanyang paghahayag ng pasalamat at iba pa. Pero mahaba po yan. Nagkaroon ng mga press question and answer. May nagtanong sa kanya kanina. Ano ang kanyang plano after na siya ay makalaya at kung sakaling tuluyang may panalo niya yung kaso, siya ba ay may balak na balikan ang dating Pangulong Duterte? Ang sagot niya ay inaaral na yan ng kanya raw mga abogado kung anong pwede. So abangan natin. Isang issue pa rito, sa akin pong opinion, hindi man natin pinangunahan ng korte, yun pong pagbibigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan sa isang non-bailable offense, ay malaking panalo na yun. Kasi napakahirap po ng lumaban na nakakulong ka. Wala kang galaw, kulang na kulang ang galaw mo dyan pag nakakulong ka. Ngayon kung malaya ka, nakakapagtrabaho ka, nakakaikot ka kung saan saan, malaya kang labanan ang mga kasong kinakaharap. Pero dahil nga ho, binigay siya ng kalayaan, yung isa rin ho sa aking nakikita dyan, ayaw kong muling pangunahan ng korte, baka may nakita talagang hindi sapat o baka mababaw talaga yung kaso, kaya binigyan siya ng kalayaan. At ngayon nangyari, sa ilalim ng Marcos administration, kaya doon sa press conference na yan, nagpasalamat din siya sa ating Pangulo. Dahil nangyari, itong paglaya, yung rule of law, umiral. Nung nakarang administrasyon, hindi naramdaman ni Laila de Lima, former senator, ang kalayaan. Dahil hawak nung nakarang administrasyon, ang lahat na siyang nagpakulong sa kanya. Elected senator nga yan, 2016, 2017, pinakulong, di ba? So, ang isa sa magandang nadinig ko doon sa kanya sinabi, tuloy ang laban para sa demokrasya, maging malaya ang demokrasya, pagrespeto sa tao, karapan-tapan tao, at yung kalayaan sa mga sovereignty or yung atin pong mga property o yung ating bansa, especially dyan sa West Philippine Sea. So nandun pa rin siya. Kahit pala siya nakakulong, ay kanyang pinanindigan yon sa isyu ng West Philippine Sea. Kasama siya ng kasalukuyang gobyerno na panindigan atin ang lugar na yan.